Formal na inilunsad ng Department of Transportation ang PUV Stop na may mga modernong pasilidad para sa mas maginhawang pagbiyahe ng mga commuter. Kasabay nito ay nilunsad din ng DOTR ang ikatlong tunnel boring machine sa Camp Aguinaldo Station na magpapabilis sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Madalas paharapan kay Alona ang paghihintay ng masasakyan. Mainit sa araw, basa sa ulan. Ngayon, hindi na. Dahil sa bagong Public Utility Vehicle o PUV stop na itinayo ng Department of Transportation, mas komportable na ang kanyang paghihintay. Matatagpuan ito sa labas ng Concepcion Elementary School sa Marikina, kaya malaking ginhawa rin para sa mga estudyante. Napakaganda po, para pong airport. Napakaganda at malinis, maayos. Minsan mahirap po kasi pag umuulan, wala po kami masilungan habang nag-aantay ng sasakyan. So ito maganda, malaking tulong sa katulad namin. Direktang may kinabang ang mga commuter sa PUV stop sa pamamagitan ng pagbawas sa panganib sa kalsada, pagbibigay ng mas maayos na lugar habang naghihintay ng masasakyan. Para naman sa mga transport operator, makatutulong ang pasilidad upang maging mas maayos ang pagsakay at pagbaba ng mga pasahero. Hindi ito karaniwang PUV stop. Solar powered ito kaya may ilaw hanggang gabi. May maayos na upuan para sa mga paserong naghihintay ng masasakyan. Para sa kaligtasan ng mga commuter, nilagyan ng mga PUV stop ng ilaw, kongretong bollards at tactile pavements para sa visual impaired commuters. Isinama rin sa disenyo ang accessibility at information features gaya ng PUV route panels, advertisement space at PUV-friendly ramp. Mayroon din itong charging stations, bike repair station at bike map panels. Matagumpay na naitayo ang 6 na PUV stops sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. 2 rito ay matatagpuan sa lungsod ng Marikina. Sabi nga ng ating Pangulo, ito na po ang magiging template natin pagdating sa mga PUV terminal. Kasi po ang kabilin-bilinan nga po niya ay pag-aanin, no? Gawing ligtas at siyempre maginhawa ang pagbabiyahe ng ating mga commuters. Samantala, inilunsad ng DOTR ang ikatlong tunnel boring machine sa Camp Aguinaldo Station para sa Metro Manila Subway Project. Layunin ng makinang ito na mapabilis ang paghukay sa ilalim ng lupa. Kayang maghukay ng tunnel boring machine ng nasa 7 hanggang 12 metro kada araw. Target na makarating ito sa Anonas Station sa loob ng 6 na buwan. Ang Camp Aguinaldo Station ay kabilang sa Contract Package 103 o CP103 na sumasaklaw rin sa Anonas Station at 3 interstation tunnels. Konektado ng mga tunnel na ito ang East Avenue Station hanggang Anonas, Anonas hanggang Camp Aguinaldo at Camp Aguinaldo hanggang Ortigas Avenue Station. Tinatayang 6.35 na kilometro ang kabuang haba ng CP103. Ang Metro Manila Subway ay magkakaroon ng 17 stasyon, isang dipo at ang Philippine Railways Institute na magsisilbing training center para sa railway operations. Target itong matapos pagsapit ng taong 2032. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.